Magandang hapon po mga kapatid. Kung tayo po'y tumako na sa ating mensahe po sa hapon ito. Ito po'y mahaba, so hindi natin matatapusin. Hati-hatihan lang po natin mga kapatid. So ating pong mensahe ay kung paano natin sasagutin yung mga objection sa atin ng ating mga kausap. Ano po? Pag tayo po'y nangangaral o itinuturo natin ng katotohanan, o kahit nagpapakilala lang tayo, hindi natin maiwasan yung kumisan, may nagtatanong sa atin. O kaya may tumutuligsa sa ating pinaniniwalaan, hindi natin maiwasan po yan. So kinakailangan tayo po yatang sumagot. Sinasabi nga po ni Apostle Peter, dito po sa 1 Peter, chapter 3, verse 15. Ating babasahin po sa ating wika. Sinasabi dito ni Pedro, kailangan tayo maging handa niya. Ready to give a defense. Ng pagtatanggol sa ating pinaniniwalaan. Kundi sa inyong mga puso, ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Dito po sa English, always ready to give a defense. To everyone who asks you a reason for the hope that is in you. So, kailangan tayo ito sumagot na ipagtanggol natin ang ating pag-asa na nasa ating. So, ito po ang makikita natin na sinasabi ni Apostle Peter. So, kailangan tayo maging handa sa pagsagot. Kasi kung hindi natin masasagot yung mga katanungan o yung pagtutuligsa sa atin, ang katotohanan po ay magdurusa, di ba? So, kailangan tayo maging handa sa pagsagot sa bawat taong nagtatanong po sa atin. Ganyan ba nga? Ang ating layunin sa pagsagot ay hindi upang tayo ay maipakita natin tayo mas matalino, tayo nagtagumpay, hindi naman. Ang gusto lang natin ay maligtas yung kausap natin. So, hindi natin ginagawa sa isang mabaksik o mayabang na paraan, kundi sa buong kapakumbabaan kanya. Dito po sa pangalawang Timoteo, chapter 2, verse 24, ito ang sinulat ni Pablo kay Timoteo. Pwede natin sagutin. Meron mga ganong klase pananampalataya. Pwede nagtatanong. Talaga pinapahiya nila yung nagtatanong. Wala tayong mapapala pag gano'n. Ang gusto lang natin, mapalapit sa katotohanan yung mga taong nagtatanong o tumutulisa sa atin. Ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat magipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matyaga, tinuturuan na may kaamuan ang mga sumasalungat. Baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. So, yun po sinasabi sa atin. Hindi tayo magiging mayabang, o papahiya po natin yung tumutugasa sa atin. Dahil ang ating kagustuhan ay sila po ay sumunod sa katotohanan. Hindi natin, para hindi naman po personal na pagtatagumpay, gusto nating makamta. Maaari magtagumpay ka personally, pero hindi yung maliligtas yung kausap mo. Hindi ganun po ang ating kaisipan bilang mga Christian. Hindi po tayo harsh or arrogant. Yung iba ganun sila Pinapakita sila magaling kaysa sa mga tao nagtatanong sa kanila. Hindi po ganun ang ating kaisipan. Gamitin natin ang ating karunungan. Use wisdom. Paano natin sasagutin yung nagtatanong sa atin? Pwede natin gamitin yung tamang pananalita sa tamang paraan, sa tamang panahon. So may pagkakataon na ikaw sa natin, hindi makikinig sa'yo. Mayroong pagkakataon na gano'n. So, piliin natin tamang panahon, yung tamang paraan, at yung mga tamang salita na gagamitin natin sa pagsagot sa mga tao nagtatanong o tumutugisa sa atin. Ito po makikita natin kahit sa araw-araw na pamumuhay, kung paano natin sasabihin yung ating gustong sabihin, meron pong epekto yun sa tao. Kung mapapersuade natin yung tao o hindi. Baka imbes na ma-persuade natin yung tao, lalo pa siyang lalayo.
So, may tamang paano natin sasabihin yung katotohanan. So, hindi natin pwedeng gamitin ng katotohanan sa paraan na walang kayusa. So, ang purpose po natin ay maturuan natin yung nagtatanong sa atin o tumutulig sa atin. Kung meron tayong hindi pareho ng pananampalataya. So, tamang salita, piliin po natin, tamang paraan, at tamang panahon. Ganyan. At kung paano natin sasabihin ang katotohanan, meron pong epekto yun. Kung mapopersuade natin yung tao o hindi natin siya mapopersuade. Dito po sa Proverbs chapter 11 verse 30 at saka po sa Proverbs chapter 16 verse 23, sabi rito, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Ang purpose natin ay mapagbigyan natin ng kaluluwa, sila yung maligtas natin. So, bawat sa atin na mga Kristiyano, meron tayong responsibilidad sa gayong panahon. Kasi kung minsan, akala natin, yung mga ngaral lamang ang may ganung obligasyon. Hindi yun. Ang primary ay ang mga ngaral. Yung trabaho na yun eh. Pero tayo kahit hindi tayo mga ngaral, meron pa rin tayong obligasyon na maiturong ibanghelyo sa ating kapwa. Sa Proverbs chapter 16 verse 23, the heart of the wise teaches his mouth and adds learning to his lips. Kanya. So, tinuturuan mo yung bibig. Kanya. Talong sasabihin yung katotohanan sa tamang paraan. At nagdaragdag ka ng kaalaman sa yung labi. Pero wala po ibig sabihin. No? Turuan natin ang ating sarili na magsalita sa maayos at tamang paraan. Kung gusto natin mapagwagyan ang kaluluwa na nasa panganib. Kasi kung hindi pa Kristiyano, yun ang makikita nating nagtuturo sa atin. Disiplinahin natin ang ating pananalita, hindi sabihin. Para mapagwagi tayo sa mga kaluluwa na tinuturuan po natin. Ang gusto natin, ang mga tao ay makarating sa langit. Yun ang gusto natin. Hindi natin intensyon na kilalanin tayo na napakagaling. Hindi yun. Walang kwenta yun. Pinoproceed natin ng mga tao na makarating sila sa langit. Katulad natin, gusto natin makarating sa langit. Doon po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 11, knowing therefore the terror of the Lord, yung bagsik ng Panginoon, ganyan. We persuade men. Yung ibig sabihin, alam natin na bagsik ng Panginoon. Alam natin kung ano naghihintay sa mga tao wala pa sa katotohanan. Wala kabagsik ang paghihiganti ng Panginoon at paparusahan yung mga tao putang impyerno. But we are well known to God, and I also trust are well known in your consciences. So, ibig sabihin, alam ng Diyos ang mga puso ni Apostle Paul. Kung ano nasa kailang kalooban. Kaya sabi niya, we persuade men. Hindi natin sila pinupersa. We persuade men. Ganyan. Para makarating sila sa langit. So, napakahalaga ng ating misyon na tulungan ng mga tao na sila yung makaligtas at makarating sa langit. Ngayon, isang bagay na pwede nating ibigay ang challenge sa mga tao. Pwede natin siyang tanungin, kung may papakita ko sa Biblia, ang kailangan mong gawin para kayo maging kapuri-puri sa Diyos at pumunta sa langit, ikaw ba'y gusto mo gawin? Are you willing to change? Yan ay isang proposisyon. Sabihin, if I could show you from the Bible what you need to do to please God and go to heaven, would you be willing to change? Yan ay magandang challenge sa ating kausap. Kasi, lahat ng mga tao, pag tinanong natin sila, gusto ba makarating sa langit? Sagutin nila, oo. Lahat ng tao sasabihin na, oo. Kahit yung pinakamasamang tao, sasabihin niya, oo, ganyan. Ang problema lang, kung willing silang magbago at sumunod sa kalooban ng Diyos. So, paano natin sasagutin yung pagsasalungat sa ating pananampalataya sa tamang paraan? Paano natin sasagutin yung mga taong meron silang objection laban sa ating paniniwala sa Diyos at paniniwala sa katotohanan. So ito po ang ating
gustong pag-aralan sa hapong ito. Ito yung sinasabi ng mga tao. Ang sabi ng mga tao, pare-pareho lang yan, ganyan. Para lang tayo pupunta sa Maynila, iba-iba lang yung daan, pero makakarating din tayo sa Maynila. Parang sinasabi nila, wala talagang absolute na katotohanan. Kasi sa'yo, kanya, anong pipiliin mo? So, ang kailang objection, there is no absolute truth in religion. It is all relative, ganyan. So, pag sinignan natin ng ganitong objection, para nasa atin yung kasagutan. At wala sa katotohanan, kasi walang absolute truth. Wala talagang katotohanan sinasabi nila. Kung wala talagang katotohanan, ay nasa sa atin yung kasagutan, di ba? Ay, ano pa natin sasagutin? Pagka sila mismo ang nasa sitwasyon na sila yung personally na nasasaktan, ayaw nila yung sagot na yun. Ayaw nila yung maging relative. Yung sagot nila kung sila mismo ang nasasaktan, di ba? Gusto nila kasagutan pag sila mismo yung nasasaktan sa ganong klaseng sitwasyon. Yung skeptic, hindi naniniwala sa Diyos. Pag sila nandun doon, gusto rin nila yung kasagutan na absolute. Pero pagka tayo nangangaral, sabi nila, walang absolute na katotohanan. Pero merong absolute truth. Dito sa John 17, verse 17, basahin po natin. Ito ang sabi ng Panginoon, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. So meron talagang katotohanan. Ano yung katotohanan? Yung salita ng Diyos. Kahit ano pang iniisip natin, yun pa rin ang katotohanan. Yung katotohanan, hindi lang depende sa akin. Yun ang katotohanan, yun ang salita ng Diyos. Yun ang sabi ng Panginoon. Dahil ito po yung absolute truth, ito rin ang gagamitin ng Panginoon para hatulan ng lahat ng mga tao. So sabihin, yun ang totoo. Yun ang gagamitin batayan ng Diyos para hatulan ng lahat ng mga tao. Tingnan po lang sa John, chapter 12, verse 47, sabi ng Panginoon, yung nagtatakwil sa akin. Kaya sino yung mga nagtatakwil sa ating Panginoon? Yung di tumatanggap kaya sa kanyang salita. Basahin po natin. Kung ang sino man ay nakikinig sa aking salita at di tumutupad ng mga iyon, ay hindi ko siya inahatulan kanya. Sapagkat hindi ko na parito kung umat sa libutan, kundi ligtas at sa libutan, ay nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita, ay merong isang umahatol sa kanya. Ang salitang aking sinabi, ang sangahatol sa kanya sa huling araw. Ang gusto ng Panginoon natin ay maligtas. Totoo yun. Pero merong paraan, meron siyang gagamitin para tulan niya lahat ng mga tao na yun. Yung salita niya, kanya. Ang salita ng Panginoon, siya rin ang salita ng Ama. So, ang salita ng Panginoon, yan din ang katotohanan ng kanya. So, merong absolute truth. Dahil kung wala, hindi tayo pwedeng atulan ng Diyos, di ba? Lahat ay relative sa sitwasyon natin. So, paano tayo atulan ng Panginoon? Pero may ginagamit na standard o patayan sa paghatol. So, yun ang totoo. Yan ang salita ng Diyos. Kung hindi natin ginawa ang salita ng Diyos, sorry, hindi tayo maliligtas. Pag ginawa natin, tayo maliligtas. Dito po sa Apocalypse, chapter 20, verse 12. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono, binuksan ng mga klat, kanya. So, mayroong basihan. Yung mga klat, kanya. Binuksan din ang isa pa, ang klat ng buhay. At ang mga patay na tulad ayon sa kailang magawa, ayon sa nakatala sa mga klat, kanya. Kaya siguro ito yung mga klat, ito yung Old Testament at Bagong Tipan. Dahil ito lahat ng mga tao. So, ang kailang kaligtasan na nakasalalay, kung ginawa nila, ay nakasulat doon sa aklat na yun. So, merong absolute truth. Hindi po totoo yung walang absolute truth sa reliyon. Kaya sinasabi nila yan, kasi iba-iba yung pinaniniwalaan nila eh. So, magbibigay sila ng justification, kaya iba-iba yung paniniwala nila, kasi wala naman talaga katotohanan kanya. Kasi sinasabi naman din namin sa basta kay sincere, kaya tapat sa pinaniniwalaan, maliligtas ka kanya. Hindi totoo yun. Merong isang patayan ang Diyos para tayo maparusahan o maliligtas.
Yun ang kanyang salita. So may basis. So yun po yung objective, dahil yun na maging basihan ng Diyos kung tayo mapaparusahan o hindi. Parang yung batas ng tao. Ang batas ng tao, yung batas, yan ang gagamitin ng judge para tulan ka kung nagkasala ka o hindi. Patutunayan lang ng mga saksi na ikay lumabag sa batas. At ang gagamitin patayan ng isang hukom ay ang batas ng ating bansa. Ganon din yun. Merong absolute na batas na dapat maging mataya. Ito rin po yung mga taong hindi bilib sa Biblia. Ang Biblia kanya, mabuting aklat pero maraming mali. Ako, narinig ko na po yung salitang yan, yung mga Muslim. Ginagamit nila yan. Yung Biblia nyo kanya, may mali kanya na. Isipin po natin, kahit kung natin buksan ang Biblia, kung ang Biblia ay salita ng Diyos, para sa magkaroon ng mali. Kung ito'y ginawa ng Diyos, di ba? Kung ito'y ginawa ng tao, pwedeng mali. Pero ito'y galing sa Diyos para sa magkakaroon ng mali. Ito po ay produkto ng sakdal na Diyos. Perfect God. Alabas sa kapangyarihan, nagawa ng isang aklat na walang mali. Na samantalang siyang Diyos na sakdal, na hindi maaaring magsinungaling, at hindi siya maaaring magkamali. Dito po sa 2 Timothy chapter 3, 16-17. Ito salita ng Diyos. Magagamit natin ito para tayo maligtas. Dahil ito yung totoo, di ba? Ito'y galing sa Diyos. Dito sa 3:16, yung salitang, ang lahat ng kasulatan ay kinasyan ng Diyos. All scriptures inspired of God. Yung salitang inspired, hindi po yung sa kahulugan natin ngayon, na pagka-inspired, ikay masaya, pwede kang gumawa ng awit o poem, gano'n, hindi yun. Ang ibig sabihin ng inspired, God breath. Ito'y galing sa hininga ng Diyos. Yan yan. At pag nagsasalita tayo, meron tayong hangin. Yung nagbabibrate sa vocal cords. Yan ang ating tinig. So kung wala kang hangin, hindi ka pwede magsalita. Sabi ni Brother Rick noon, nung siya nagkaroon ng sakit sa bato, na napakasakit, ganyan. Sa tindi ng sakit, hindi ko makahinga, ganyan. Hindi na siya makapagsalita. Walang lumalabas sa bibig niya. Kasi hindi siya makanya. So dito sa 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasya ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasakapang lubos sa lahat ng manggawang mabuti. Bakit magagawain ang salita ng Diyos? Ito galing sa Diyos. Sinasabi ng Panginoon ng Diyos sa Isaiah chapter 55, ang kanyang salita, hindi babalik sa kanya, hindi nagagawa ang layunin kanya. Kasi natin. Dito po sa Isaiah chapter 55 verse 8 at mga sumusunod. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi niya mga pag-iisip, niya mga pamamaraan, niya aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa sa inyong mga pamamaraan. Ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Sapagkat kung paano ang ulan at ang niebe ay bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon kundi dinidiligan lupa, at ito'y pinagsisibulan at pinagtutubuan at nagbibigay ng bini sa mag-aasik at pagkain sa kumakain, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinubo ko ito. So, minsan ito'y galing sa Diyos. Sa isang sakdal na Diyos na di maaari magsinungaling. Ganyan. So, hindi lang po ito'y mabuting aklat. Ito'y galing sa Diyos. Papatunayan po natin, ito ay walang mali. Dito po sa John chapter 10, verse 35, basahin po natin. Marami po mga din sa library, meron akong dalawang aklat na sinasagot yung allegedly ay contradiction sa Biblia. Pero actually, wala. Pag binasa mo yung mga libro, wala.
alleged na may mali, pero actually walang mali. So John 10:35, sabi natin. Kung tinawag ng mga Diyos, ang mga dinatnan ng salita ng Diyos, na hindi maaaring masira ang kasulatan, ganyan. Kung hindi maaaring masira ang kasulatan, hindi walang mali. Dahil kung masisira ang kasulatan, ay hindi mali. Pero sabi niya, hindi maaaring masira ang kasulatan, ganyan. So ibig sabihin, walang pagkakamali ang salita ng Diyos. Kaya depende lang po sa kung paano natin titignan sinasabi ng pagkakamali. Actually, wala. Walang mali ang Biblia. Hindi siya maaaring masira kanya. So, hindi siya maaaring magkamali ang salita ng Diyos. Tignan po natin. Ipinangako po ng Diyos ng kanyang salita ay mananatili. Hindi mawawala. Yung po mga ibang relihiyon, yung mga Mormon, sabi nila, meron ng kulang ang salita ng Diyos. Merong nawala. Kaya sabi niya, yung Book of Mormons, yun yung nawala kanila. Pero hindi siya nasabi ng Panginoon yun. Hindi nawala, hindi nagbago ang salita ng Diyos. Basahin natin sa Mateo chapter 24, verse 35. Lahat ng sinasabi ng Diyos, hindi magaganap. Basahin natin. So 24, verse 35. So kung hindi magaganap, hindi walang mali yan. Natutupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Sabi dito, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay dililipas kanya. So hindi sila nagbabago. Kung paano ito'y naipahayag noong unang panahon, gayon pa rin ang salita ng Diyos ngayon. So yun ang papakita, walang mali, di ba? Dahil kung may mali, papalitan niya ng Diyos. Pero hindi niya pinapalitan. At anumang bagay na layunin sa kanyang salita ay natutupad. So, paano na sasabihin na ito yung may pagkakamali? Then sa 1 Peter chapter 1, 24 to 25, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kalalatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Siya, nawawala sila. Saan niya? Nalalanta. Ngunit, subalit, ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Walang mali yun. Anytime may pangaral natin ng Ebanghelyo, at ito'y sundin ng mga tao, sila'y maliligtas. So, sabihin, ito'y mabuting aklat, kaya pero may mali. Actually, wala siyang mali. Ito, pwede nating tanong sa kanila. Ano ba yung mali na sinasabi mo? Kasi, pwede sabihin ng tao, may mali ang Biblia ka. Sige. So, anong mali ng Biblia ka? Sabihin mo sa amin. At pag sinabi nila, masasagot natin yun, di mali. May mga alleged kasi, di ba may pangyayari. Doon sa Old Testament, sabi niya, ang namatay kanya ganito. Tapos inulit sa Bagong Tipan, ang namatay sa isang araw ay ganito kanya. Halimbawa, 20,000 yung namatay. Lahat ang namatay, 20,000 kanya. Alam mo, 23,000 yan. Tapos sasabihin sa Bagong Tipan, 20,000 ang namatay sa isang araw kanya. Kung sabi nila, mayroong pagkakamali kanya. Doon sa Numbers, 23,000 na namatay kanya. Dito sa Corinthians, 20,000 na namatay. Ang hindi nila alam, yung 20,000 sa isang araw lang yun. Pero yung kabuuan na namatay ay 23,000. So walang mali. Para lang sa, nagbabasa tayo ng dyaryo, nung usa pa yung dyaryo, pag nagkaroon ng bagyo, kanya, sasabihin nila, 500 na ang namatay sa unang araw. Pag nagbasa ka ng dyaryo sa pangalaang araw, kanya, meron pa natagpuan na dalawang patay, kanya. Anong tama doon? So yung sumuna, 500 na namatay, pero yung kabuuan ay 700. Dahil meron pa sila nakita ang 200 na patay, kanya. Parang gano'n lang walang mali yung unang dyaryo, walang mali yung pangalang dyaryo. So sasabihin na, dahil magkaiba kanya, nakakalimutan na isang araw kanya, yung sinasabi ni Pablo. So dito kayo ng sinasabi, gusto ng Diyos na ako'y maging masaya, kaya binigyan ako ng karapatan sa aking sariling paniniwala. Sinasabi ng mga tao yun.
Alam po ninyo, ang sabi nga po ni Solomon, ang layunin ng tao, hindi pa sarili nating kasiyahan. Hindi tayo nilalang ng Diyos para sa ating sariling kasiyahan lang. Kung nilalang tayo ng Diyos, upang lalatiin natin ng Diyos. Kanya. So, ibig sabihin, totoo, gusto ng Diyos na tayo maging masaya. Totoo yun. Pero ang primary, layunin ng Diyos, ba tayo nilalang? Ay upang maglingkod tayo sa Kanya. At ang Biblia, ang nagsasabi sa atin kung paano tayo maglilingkod sa Diyos. Dito sa Matthew chapter 6 verse 33. Ano ba yung nauuna? Yung sarili nating kasiyahan? O yung katwiran ng Diyos? Tignan natin. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito parang idaragdag sa inyo, Kanya. Yung ating pinoproblema, ang pangangailangan natin. Ito ba ibibigay ng Diyos? Kung hahanapin muna natin kanyang kaharian at kanyang katwiran, Kanya. So, hindi yung primary, yung ating sariling kasiyahan, kundi upang lalatiin natin ng Diyos. Dito po sa Romans chapter 1, verse 21, kung babasahin po natin, ito ang nangyari sa mga intim. Kaya po sila'y nagkasala sa harapan ng Diyos. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat kahit kilala nilang Diyos, siya hindi nila nilalahati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kailang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim ganyan. So, anong nangyari sa kanila? Hindi nila nilalahati ang Diyos. O sila nagkasal laban sa Diyos. Bumalik po tayo sa Old Testament. Dito po sa Ecclesiastes chapter 12, verse 30. Ano ba layunin ng tao? Bakit tayo nilalang ng Diyos? Basahin natin. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mangutos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, ang layunin po natin, bakit tayo nilalang ng Diyos? Ay para purihin at lulatin natin ang Diyos. Hindi yung ating personal na kasiyahan. Ganyan. Primarily, para tayo maglingkod, magpuri, at sumunod sa Diyos. So, hindi totoo yan. Alam nyo, kung gusto ng Diyos na tayo maging masaya, ay ito sa paraan na yun. Yun ang tunay na kasiyahan na makikita natin. Lahat ng kasiyahan sa lupa ay pansamantala lang. Tingnan po nyo sa Hebrew chapter 11. Bakit umalis si Moises sa Egypto? Sa pantalan, napakagandang buhay niya sa Egypto. Bakit dinasa pa niya maghirap siya kasama ng bayan ng Diyos? Kaysa manatili sa Egypto, na doon ang kanyang kasiyahan at kaligayahan. Bakit umalis siya doon? Pinili niya kanya ang kadustahan kay Kristo kaysa sa pansamantalang kasiyahan kanya sa Egypto. Basahin po natin. Nalapin po natin yung dito po. Tingnan po natin yung talata na po. Sa verse 25. Na pinili pa mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. So lahat ng kasiyahan sa lupa ay pansamantalang. Hindi lang gusto ng Diyos. Mayroon tayong pansamantalang kasiyahan. Ang gusto ng Diyos ay walang kasiyahan. Ito yung nasa langit. Yun, kaya gusto niya na tayo sumunod at lulutin natin ng Diyos. Baligtad. Ang tao ay umiiral para sa Diyos. Hindi ang Diyos para sa tao. Tandaan natin yan. Siya'y mas mataas sa atin, siyang lumalang sa atin. So tayo nilalang niya para sa Diyos. Para tayo maglingkod at purihin natin ang Diyos. Dito sa 1 Corinto, chapter 8, verse 6. Merong isang Diyos. Kanya, basahin natin. Ngunit sa galang natin ay may isang Diyos, ang Ama, na sa Kanya nagmula lahat ng bagay, at tayo para sa Kanya. Hindi siya para sa atin. Tayo para sa Kanya. At may isang Panginoon si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo ay sa pamamagitan niya. So ang tayo po ay umiiral
para sa Diyos. Hindi baliktad. Ito baliktad eh. Parang ang Diyos, gusto niya para sa ating, kaya tayo maging masaya. Tayo umihiraw para sa Diyos. Ganyan. Yung sinasabi ni Apostle Apo. Ang pinakamasayang, ang pinakadakilang kasiyahan ay ang bunga ng ating pagpupuri at pagsunod sa Diyos. Tayo kasi, ang mga tao kasi gusto nila yung mabilis na kasiyahan. Ang katunay na kasiyahan hindi nanggagaling sa mabilis na paraan. Tandaan po natin yun. Kahit ang pagtatagumpay natin sa buhay, ay hindi nanggagaling sa mabilis na paraan. Hindi nanggagaling sa mahabang paraan ng pagsusumikap, di ba? So, ganoon din po sinasabi sa atin ng Biblia. Ang ating pinakadakilang kasiyahan ay bunga ng pagpupuri at pagsunod sa Diyos. At yun ay nasa langit. Alam po natin yan. Sa John, chapter 13, verse 17. Ito yung tunay na kasiyahan. Hindi yung iniisip natin sa lupa. Lahat ng mga bagay sa lupa, mga kapatid, pansamantala lang yan. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin, ganyan. So, merong kapalaran pag ginawa natin pinag-uutos ng Diyos. Kaya gantimpala ang sinasabi sa atin. Sa Pilipos, chapter 4, verse 4, basahin natin. Philippians, chapter 4, verse 4, ito sinasabi ni Apostle Paul. Magalak kayo palagi sa Panginoon. Muli ko sasabihin, magalak kayo kanya. Dahil ang Panginoon ay nagmahal sa atin ng wala hanggang kasiyahan sa langit. So tayo magalak. Hindi yun napapwersa lang tayo o nabibigatan sa pagpupuri at pagsunod sa Diyos. Tayo magalak. Dahil ang tunay na kasiyahan naghihintay sa atin sa langit. Wala tayong karapatan, tayo lang, hindi lang ng Diyos. Nasabihin natin sa Diyos, kung ano pwede natin tanggapin o hindi sa larangan ng pananampalataya. Ang Diyos ang nagdidikta sa atin. Hindi tayo. Ang ginagawa ng mga denominasyon, yung gusto lang nilang paniwalaan ang pinaniniwalaan nila. Tapos gumagawa pa sila ng sarili nilang katwiran. Hindi katwiran ng Diyos. Basahin natin sa Romans chapter 9, 19 to 21. Ito ang mababasa natin. Kaya sasabihin mo sa akin, bakit mahalap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Ngunit sino ka o tao na makipagtalo sa Diyos? Sasabihin ba ng bagay na inubog doon sa umubog sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Ayan. O wala kang karapatan ang magpapalayok sa luwag upang gawa mula sa isang limpak ng isang sisidlan para sa marangal na gamit ang para sa pagkaraniwang gamit kanya. Dinala lang tayo ng Diyos. So wala tayong karapatang sumagot sa Diyos at diktahan ng Diyos kung anong gagawin natin o hindi. Ang Diyos ang nagdidikta sa atin. Pero po natin, pag ginawa natin yan, meron naman po tayong gantimpalang naghihintay sa Diyos. Tayo po'y nagkakamali. Parang diktahan natin ang Diyos kung ano ating gusto tanggapin o hindi. Parating sinasabi na tayo hindi nagkakamali. Pero katotohanan, tayo nagkakamali. Kaya kailangan natin ng tulong at patnubay ng Diyos. Kahit ang ating kaisipan ay may pagkukulang. Ano po sa Proverbs chapter 14 verse 2, palagi nating binabasa at kino-quote. May daan na tila matid sa isang tao kanya, ngunit ang dulo niya ay dulo ng kamatayan. Sabihin, kuminsan, inisip natin na ito ang tamang gagawin natin. Pero ang dulo pala nun ay kapahamakan, hindi makakatulong sa atin. Maraming pagkakataon, nangyayari sa atin yan. Nakala natin, naka-jackpot tayo sa ating desisyon. Bandang huli, nasisisi tayo. Hindi naaabot ng ating kaisipan yung bunga ng ating desisyon. Di ba? Sino po sa John, chapter 21, verse 25. Basahin natin. So, hindi po tayo katulad ng Diyos, hindi nagkakamali. Basahin natin sa 21, verse 25.
Subalit marami pa ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa sa palagay ko, kahit sa sanglibutan mismo, hindi magkasya ang mga aklat na isinulat. Pero, bakit isinulat? Yung mga bagay na isinulat, pumunta tayo sa John chapter 20. Chapter 30, verse 31. So, John chapter 20. Verse 30, verse 20. Gawa si Jesus na marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga lagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito isinulat upang kayo sumampalataya na Jesus ay Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsasampalataya, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So, yun ang patnubay ng Diyos sa atin. So, Jeremiah chapter 10, verse 23. Ito po ang ating mapapansin sa ating sarili. Kung nagkakamali tayo, madalang lang natatanggapin mo sa iyong sarili. Minsan may magsasabi pa sa'yo na ikay nagkakamali. Bago ka pang magsisi. Sa'yo po rito ng Diyos. Alam ko, Panginoon, ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili. Wala sa tao lumalakad ang magkwit ng kanyang bag. Di ba totoo yun? Minsan nagkakamali tayo, ayaw natin tanggapin. Minsan kailangan pa tayong pagsabihan para mabuksan ng ating kaisipan. So, kailangan po natin ang tulong at patnubay ng Diyos sa pamakita ng kanyang salita sa Biblia. Doon tayo kasi tayo po yung mga nagkakamali lang tayo mga tao. Ito pa ang sinasabi nila na nakaraming interpretasyon sa relihiyon na mahirap malaman kung ano ang tama. Ito yung legitimate na objection dahil nga po sa napakaraming denominasyon na umiiral ngayon. Totoo ba yun? Na napakaraming interpretasyon na hindi namin malalaman kung ano yung tama. Siyempre, hindi po totoo yun. Hindi totoo yun. Dahil sabi ng Panginoon, pwede nating malaman kung ano yung tama. Sabihin, kung pwede nating malaman kung ano yung tama, di totoo yan. Kasi kailangan na natin ng masusing pag-aaral para makita natin kung ano yung tama o kung ano yung mali. Kahit po sa mga larangan ng, halimbawa, larangan ng science, nangangailangan ng mahabang pag-aaral para makarating sila sa isang konklusyon kung ano yung konklusyon ng mga bagay na kayo na pinag-aaralan. Gayun din po sa larangan ng pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon sa John, chapter 8, 31, 32, pagkatapos ang sinabi ni Jesus sa mga udyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo mananatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko. At hindi malalaman ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Sabi niya, malalaman yung katotohanan ganyan. So, pwede natin malaman kung ano yung totoo. Dahil may katotohanan. Yun lang sinasabi natin, kailangan tayong willing na mag-aral, magtiyaga, at manatili sa kanya mga katuruan. Hindi siya automatic. Wala namang automatic, mga kapatid. Usang pinag-uusapan ay alarangan ng pananampalataya. Sa 1 Peter 4:11, sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita sa mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Upang ang Diyos ay malwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, sa kanyang kalalatihan at ang kapangyarihan magpakailanman namin. Sabi rito, sino man nagsasalita ay gawin nyo ng tulad sa nagsasalita sa mga aral ng Diyos. Kanya. So, kung yun ang totoo, yung aral ng Diyos. Dito po sa pangalan Timoteo, chapter 2, verse 15. Meron tayong kailangan gawin. Kaya tayo magtyaga. Bigyan natin ng pagsusumika. Pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos, manggagawa walang alamang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Kaya lang nagkakamali sila, hindi nila gamitin ng salita ng Diyos. Hindi siya katotohanan, maraming interpretasyon at hindi natin pwede malaman kung ano yung talagang katotohanan sinasabi ng Diyos. Pwede nating basahin at maunawaan ng kalooban ng Diyos na naipahayag sa pananampalataya. Noon pa sabi ni Pablo sa Efeso, at chapter 3, verse 4, kung babasahin nyo kanya, ay nyo maunawaan kanya. Hindi niya sinabing hindi niyo maintindihan yan. Huwag na niyo basahin. Hindi niya sinabi ni Pablo.
Sa Efeso chapter 3 verse 4, sinabi niya, kung babasahin niyo ay inyong maunawaan, basahin po natin. Sa inyong pagbasa ay maunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa iwaga ni Kristo. Pag binasa natin, maunawaan. Kung ikay may bukas na kaisipan, pwede mo siya maunawaan. Pag sinasabi natin, ang Biblia kanya mahirap maintindihan, napakaraming interpretasyon, inusulto natin ang Diyos. Kung titingnan natin ang ating sarili, kung paano tayo ginawa ng Diyos, ang tao po ay napakaganda ang pagkagawa niya. Napakaganda ang disenyo ng tao. Kung kaya gawin ng Diyos ang ating katawan sa ganitong paraan, meron siyang kapangyarihan kung paano niya sasabihin sa atin ang kanyang salita. Kung yan sabihin, mas magaling pa yung mga tao na pag gumagawa sila ng aklat, naintindihan natin. Pero pag salita ng Diyos, pinapakaraming interpretation, hindi natin maintindihan nga nila. Para inusulto natin ang Diyos. Wala pa siyang kakayahan. Nagawa ng kanyang aklat na hindi natin maunawa. Inusulto natin ang Diyos pag ginagawa po natin yan. Ito po ang kanilang pangunahing sinasabi. All religions are basically good as long as you're sincere. Pag ganito sinasabi mo, ang kaligtasan nasa iyo. Basta sincere ka, ligtas ka na. Yan nasa iyo yung kaligtasan. Hindi galing sa Diyos. Kasi kung sincere ka lang, ligtas ka na eh. So hindi mo kailangan kung totoo pinaniniwala mo, hindi. Basta sincere ka lang, maliligtas ka kanila. Totoo kaya yung mga puti. Mayroong tamang daan upang tayo maligtas. So hindi totoo yung sincere. Kailangan natin maging sincere, siyempre. Pero sincerity alone, hindi ka maliligtas. Noon po sa Matthew chapter 7, 13 to verse 40, masahin po natin. Di ba sabi nito, may dalawang daan? There are two roads. Yan. Magkaiba yung mga daan na yun. May makipot at may maluwag. Sabi ng Panginoon, pumunta tayo sa makipot na daan. Ganyan. So yun ang daan ng katotohanan. Basahin po natin. Matthew 7, 13, 14. Mag-ingat kayo sa mga bulang pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat malawag ang pintuan at malapad na dang patungo sa kapahamakan at marami pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti na katagpo nyo. So mayroong tamang daan. Hindi yung iba-ibang daan, masasisir ka, hindi, may tamang daan. At yung daan ay makipot, kanya. Makipot ang pinto, masikip ang daan. Kakaunti lang kanya ang makakapunta roon. So may tamang daan. Hindi pwede iba-iba. Basta sincere ka lang, kanya, hindi, may tamang daan. So kung hindi ka pupunta doon, kahit gano'n ka pa ka-sincere, hindi ka pa rin maliligtas. Sabi ni Pablo, at saka ng ating Panginoon, may mga taong sincere. Si Pablo, isa ng halimbawa, nung siya nag-uusik sa mga Kristiyano, inisip niya tama yung ginagawa niya. He was sincere. Pero mali. So, ating Panginoon si Pablo, sabi nila, may mga taong tila sincere naman. Pero hindi sila naligtas. So, in other words, kung sincere ka lang, hindi sapat yun. Pupunta tayo sa Matthew chapter 7, lumundag tayo ng konti. Sa 21 to verse 23. Itong mga taong ito, sila sincere. Dahil kung hindi sila sincere, hindi ito sasabihin sa Panginoon na pinagmamalaki nila. Di ba? Sayin natin. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi gumaganap ng kalooban na aking Ama sa langit. Sa araw na yon ay marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan gawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, ganyan? Bakit yun ay pagmamalaki yun? Kung di siya sincere. Ano sabi ng Panginoon? At kung magkagayon ay paalam ko sa kanila, di po kayong kilala kailanman. Umayo kayo sa akin, kayo gumagawa ng
Katapalasan. Ang ibig sabihin po sa itang katapalasan ng lawlessness. Sila'y sincere, pero hindi tama ang kailang pagsunod. Hindi pa rin sila maniligtas. Hindi ko alam po kung anong salin dito sa Bibliang ito. Subukin po natin. Doon sa New King James, kanya, you will practice lawlessness. Hindi kayo sumusunod, kanya, sa aking kautusan. Pero sila'y sincere. Pinagmamalaki nila yung ginagawa nila nung sasabihin po natin doon. Ito po ang tito sa Bibliang ito. O tama po, anyo. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you will practice lawlessness. O, ito sincere kayo. Pero hindi naman kayo sumusunod sa kautusan. Sa Romans chapter 10, 1-4, ito sa bansang Israel. Pinatutunayan ni Pablo na itong mga taong ito may pagmamalasakit sa Diyos. Totoo. They were sincere. Pero hindi sila ligtas. Bakit? Basahin po natin. Mga kapatid, ang nais na aking puso at ang dalayan ko sa Diyos, alang-alang sa kanila, ang sila ay maligtas. Ako'y makapagpapatotoo na sila ay may mga sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Mali lang nila. Mali pa ng palataya nila. Kaya hindi po sila maliligtas. Although they were, tuloy po natin ang ating pag-aaral. Nahuli. Ito po ang katotohanan. Kung maaaring isipin mo sincere ka, pero hindi ka tunay na sincere sa Diyos, kung hindi mo ginagawa, ay sinasabi ng Diyos na gawin mo. Hindi ka tunay na sincere. At kung ayaw mo magbago at sumunod sa kalooban ng Diyos, at ikay maging tama sa harapan ng Diyos, hindi ka sincere pag gano'n. Inisip mo lang na ikay sincere, pero actually hindi. Basahin natin. Di na po tayo magtatapos mga kapatid. Sa Matthew chapter 5, 6 and 8. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahamagan. Mapapalad ang malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kanya. Mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So, malinis na puso kanya. Tinatanggap mo kung anong kalooban ng Diyos. So, sa ikaharin ay kayo nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Yun ang tunay na sincere. Gusto malaman kung ano talaga yung kalooban ng Diyos. Kanya. Sa unang 1, chapter 4, verse 6. Basahin po natin. Mahaba po itong sermon na ito eh. 60 slides. Ito po ang ating mababasa. Kami ay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa amin. Ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa amin. Dito yatin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Sino yung sincere to? Yung nakikinig sa katotohanan. Mga kapatid, habang tayo buhay, hindi natin maiwasan yan. Makakausap tayong tao, magtatanong sa atin, o tumutulig siya sa atin. Kaya kailangan tayo maging palaging handa at gamitin natin ang karunungan sa salita ng Diyos para sagutin natin yung mga tao nagtatanong sa atin o tumutulig sa ating pananampalataya. So tayo po'y darako sa collection mga kapatid.